So ayun, kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noisy. So ngayong araw, another update na naman tayo patungkol ito sa Pogo dito sa Pilipinas. At syempre, related pa rin ito doon kay Mayor Alice Go sa mga nangyayari ngayon dyan sa Bamban or whatsoever. So ang video ito ay from Minoy Mystery Channel. Pinoy Mystery Channel. So meron itong pamagat na bakit hindi nila mapapasok ang Pogo Fortress ng Cavite. Naku, Fortress talaga. So yun, bago natin simulan, Pinoy Mystery Channel, support nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka gawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, bakit hindi nila mapapasok ang Pogo Fortress ng Cavite? So, 300,000 views. Grabe, ganun ka-viral. Ibang klase talaga to si PMC, men. So, again, like, comment, share, subscribe. Start. Excited na ako dito. Nangangas ng intro ni ni PMC. Lakas cinematic ba? Ang 32 hectares na lupain sa Kawit, Cavite. Dating pasyalan sa Manila Bay. Pero ngayon ay isang higanting proyekto ng First Orient International Ventures Corporation, ang Pogo Hub of Landia. 3 kilometro ang layo nito sa Philippine Air Force at Naval Base ng Heraclio Alano sa Sangley Point. May ilang daang dormitoryo, mga opisina, kainan at kung ano-ano pang amenities. Grabe parang gumagawa sila ng mini China dito sa Pilipinas eh. Pero siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang hub ay sinasabing kauna-unahang Pogo Fortress sa buong Pilipinas. Napapaligiran ng konkretong pader, puno ng guard towers at mga proteksyon para sa raid. Yung fortress ba guys, ang ibig bang sabihin nun ay some kind, yun nga, sobrang tibay ng lugar na yan. Like hindi siya basta-bastang napapasok. Yun ba yung ibig sabihin ng fortress? Like parang siya, kung sa kampo ng sundalo siya, matibay siya na klase ba? Parang ganun ba yung fortress? So it means so may possibility na ginawa siyang mala fortress. Yun nga sabi dito ni PMC na para para makaano sila sa mga raid or whatsoever. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Totoo ba? Solid eh. Totoo ba? Yung hangin din. Lakas makaano. Cavite Industrial Area. Buwan ng Hulyo taong 2018 nang napaling ang mata ng taong bayan sa Cavite dahil sa pagsara ng dating Island Cove Hotel and Leisure Park. Maraming bumibisita sa lugar ang nadismaya na hindi na nila ito muling masisilayan pa. Ganon din yung mga empleyado na nagpahayag ng kanilang kalungkutan sa pagsara ng pangalawa nilang tahanan at ang paglisan ng kanilang mga kaibigan. Matapos ang mga 20 taon, ang kasiyahan sa Island Cove ay muling natahimik. Ingay lang. Wait lang, parang nakapunta na ako dito. Parang lang naman. Ng mga motorista sa malapit na Cavite Express ang maririnig at ibang sasakyan sa kalsada ng Covelandia. Base sa Billionario.com, ang maliit na Island Cove ay naibenta sa isang Filipino-Chinese sa tumataginting na 7 bilyong piso. Grabe Grabe, 7 billion. Tapos yung Pogo dun sa Bamban, worth siya? 6 billion yung tawag dyan, yung kabuang gasto niya, something like that. Kung sisipatin, mga 3.5 kilometro ang layo nito mula sa Daniel Atienza Air Base ng Philippine Air Force 15 Strike Wing at ng Naval Base ng Heraclio Alano, kung nasaan ang Naval Sea System Command na nag-ooperate ng pinakamalaking pagawaan ng barko at eroplano ng Armed Forces of the Philippines. Okay, so yun, bakit nabanggit dito yung mga basing yun? Kasi nga, yung mga pogong to ay syempre pinaghihinalaan sila na baka yan yung some kind gagawin. Pinaghihinalaan pa lang naman na baka dyan maglalagay ng mga Chinese soldier in advance, kumbaga kapag may balak ng pasukin or lusubin ng China yung Philippines. So parang nagiging system yan. Nandun pa lang sa labas yung China, meron na din silang some kind mag-a-assist dito sa loob.
So, kapag ganyan yung Pilipinas, wala talaga. Medyo tagilid talaga na tawag diyan, minamaniobra niya yung nasa harapan niya. Tapos sa likuran niya, meron ding ano. Bale, parang ano siya, scary strategy siya ng China. No? Kasi parang ano may nakita akong nag-comment nga dito na yan din daw yung ginagawa ng mga Hapon dati na bago pa man lumusob yung Hapon. Yung mga Hapon dito, parang may plinanta na sila ng mga tao dito. Bale, nagbi-blend na sila sa mga Pilipino. Tapos nung sumugod na nga yung Hapon, dito sa loob naman, rambulan agad. Diba? So, kaya tayo sobrang bilis na napasok. Itong sa Pogo Hub ng Cavite kasi, estimated daw to na pwedeng mapasukan ng 20,000 to 30,000 Chinese eh. Ewan ko lang kung totoo ba yun. Talagang iba na ngayon ang tanawin sa dating Island Cove na unang binuksan noong taong 1976. Pero nagsara ang Covelandia noong taong 1985. Tapos nagbukas muli noong taong 1998 bilang Island Cove Hotel and Leisure Park naman. Pero taong 2018, ang muling pagsara ng Island Cove ay masusundan ng pagbukas ng isa sa pinaka-self-sustained Pogo Hub sa buong Luzon. Grabe. 2018 pa talaga tapos nagsimulang gumulo or nagkagulo dyan sa West Philippines si 2016, di ba? Kasi nga nung natalo sila sa arbitral. Nagsimula ang konstruksyon ng higanting sugalan bago matapos ang taong 2018. Halos ilang Diba? buwan lamang nang natapos ang transaksyon ng pagbenta. Tila hindi na makapaghintay ang bagong may-ari nito na magkaroon ng isang sugalan malapit sa base militar ng bansa. Ang pangako Diba? ng kinauukulan sa Cavite ay aasenso ang lungsod, marami ang magkakatrabaho at bilyon ang makukolektang buwi sa operator pati sa kanilang mga empleyado. Di ba? Aanhin naman natin yan, men. If ever na halimbawa ganyan, may maiambag nga sila sa lugar na yan. Pero aanhin natin yan kung maaari siyang magkaroon ng banta sa national security natin. Di ba? Kasi yung iba dito nakikipag-argue pa sila na malaking tulong daw yung Pogo sa lugar nila. Kaya mahirap daw tanggalin or wag daw tanggalin. Man-manan lang daw. Pero what if na sila nag-ugat na sila diyan sa lugar na yan, 'di ba? Mas lalong nakakatakot 'yun. Kaya nga dito mga tao dito lahat ay nananawagan na i-close talaga yung lahat ng Pogo dito sa Pilipinas para naman magkaroon din tayo ng katahimikan daw dito sa Pilipinas. So kayo, agree ba kayo doon na i-close ang lahat ng Pogo? Comment down below, pakita nyo sa iba na ayaw ipa-close yung Pogo. Yung mga mensahe nyo or gisingin nyo sila. Libong mga inchik ang nagdagsaan sa kawit upang magtrabaho sa compound. Walang tigil ang paggawa, minsan kahit sa gabi ay maingay. Magulo at maalikabok Okay. sa isang bahagi ng Cavite Toll Expressway na nasa harap lang ng ginagawang higanting hub. Grabe. Kalahati ng mga manggagawa ay lokal at yung iba ay mga inchik, Vietnamese, Malaysian at iba pa. Titira Nako. doon ang mga 20,000 mga staff sa simula. Pero pagtapos ng buong proyekto, kasya ang 50,000 katao sa complex. So, Sa mga unang buwan nasaksihan 50,000. So, 50K. ng Goodness. pagtirik sa ilang gusali sa main entrance na magsisilbing daluyan ng trapiko palabas at papasok. Doon din yung mga deliveries at mga maghihintay ng susundo. Pagtawid sa tulay ay ang main complex kung saan ilang gusali rin ang itataguyod. Tapos sa likuran ay mga dormitoryo at bodega at ilang pabahay. Noong matapos Nako. ang konstruksyon, hindi basta-basta ang kanilang nasaksihan. Ang lumantad sa dating Island Cove ay isang fortress. Joining right now to talk more about the threat of Communist China is the Gatestone Institute senior fellow. He's author of The Coming Collapse of China. Grabe, no? Yung China ba, sa mga marching nila, ang titikas eh. Pero, nung makita natin yung mga samkin, mga video ng mga militar nila, mga ampaw naman. Hilig mananakot, Kapag sinabing hilig fortress manakot. o fort, ibig sabihin, ito ay lubos na gwardyado, protektado at may depensa sa kalaban. Ang Pogo Hub ng Grabe. Cavite ay parang ganun din. Kakaiba ang compound kumpara sa ibang Pogo Hub na matatagpuan sa ibang bahagi ng Pilipinas. Bukod sa pinalilibutan nito ng tubig, iisa lamang ang daan papasok at palabas. Yung ibang bahagi ay Yan din, mas nakakatakot pala tumin kasi nasa gilid ng tubig. 'Di ba? Alam naman natin na yung China eh sila daw yung number 1 strongest naval in the world eh. So kapag halimbawa, wag naman sana nakapunta na sila diyan. Sobrang lapit lang nila sa fortress which is baka diyan sila or yan yung gagawin nilang base, 'di ba? Dapat imbestigahan din yan kasi baka may mga some kind tinanim na sila sa lugar na yan, baka may mga nuclear bomb na nga yan eh. Baka lang naman. napapalibutan ng mga konkretong pader.
Hindi pwedeng basta-basta papasok at tila mahirap ring makalabas. Kung darating ang Grabe, isa, kailangan ay tawagan muna ang contact sa loob. Sa gate, aalamin ng gwardiya kung sino ang iyong pupuntahan at ano ang iyong pakay. Tapos, tatawagan nila ang empleyado bago nito buksan ang boom gate. Oh, ang lakas makahigpit ha. Kala mo talaga nasa bansa nila eh. Mahigpit ang mga gwardiya. Minsan ay, hahanapan ka ng ticket bago ka papasukin sa gate. Sa umaga, Oh. mahaba ang pila ng sasakyan dahil iisa lamang ang entrance. Lahat ng papasok ay kailangang isama sa listahan ang araw at oras ng May iyong manifesto pa. pagpasok. Kukuhanin nila ang detalye ng iyong sasakyan kasama ang plate number at ang iyong lisensya. Hindi pwedeng walang appointment. Tapos yung mga driver na may dalang maliliit na order ay Ano to? China na ba to? So, China na yung some kind ano dyan, namamahala. Tapos, grabe yung security nila, di ba? Tapos tayo, bakit basta-basta nakakapasok yung mga lokong yan dito, men? kailangan ding i-check sa delivery section na malapit lang sa gate. Meron ding mga gwardiya doon na aalamin ang laman ng iyong delivery at sino ang contact mo sa loob. Pagbukas ng boom gate, tatawid ka naman sa isang tulay. At doon masisilayan ang crown jewel ng Pogo Hub. Grabe, no? Ang lala pala nito, men. Di pala to basta-basta. Subscribe PMC, guys. Bakit ito tinawag na isang fortress? Bakit? Kapag sinabing fortress, ito ay may mga proteksyon at pandepensa sa mga kalaban. Pero sino ang kalaban ng Pogo Hub? Kung matatandaan noong taong 2019 sa Taguig, inulat ng Philippine News Agency na 5 Chinese nationals ang nahuli dahil sa pagkidnap ng 2 empleyado ng Pogo. Tapos taong 2020 sa Parañaque, ang balita sa Philstar, ni-raid ang isang illegal na Pogo kasama ang 44 na mga Grabe, no? Ang tagal na nila, men, eh. Sobrang dami talaga, men. I think, ano to eh, perfect sign na to eh, na wala talagang magandang maidudulot yung mga pogo dito sa Pilipinas. Parati silang nasasangkot dito eh, yung nare-raid sila. Dapat siguro wag na lang silang pa-operatein, di ba? Para tapos na. Di na para tayo pa yung magpi-filter kung illegal ba yan or hindi, di ba? Kasi hindi naman araw-araw nag-check yung ano eh, yung mga ahensya natin kung gumagawa na ba ng illegal ang mga yan or hindi. 'Di ba sabi nga nila na gumagawa or gumagamit lang sila ng front. Halimbawa, yan lang yung pinapakita nila na matinong pasugalan. Pero sa loob pala diyan, marami silang mga ginagawang kabalbalan. 'Di ba? Tayo pa yung maano kasi the way nga sila 'di ba na kapag may pumapasok sa lugar nila, sobrang dami pang ginagawa, chine-check ng todo. So kapag kaganyan, halimbawa, may papasok na ngayon na pulis kasi ire-raid na. Wala na. Titimbre na sila. O may upcoming na pulis. So alam niyo nang gagawin niyo diyan. 'Di ba? Yan din yung nangyari doon sa sa Bamban na yung fugitive nga na partner ni Mayor Alice Go. Nakataka siya. Doon siya gumamit siya ng tunnel. So pinaghahandaan nila yung raid men. Actually wala nga silang paki kung malos nila yung lugar na yan eh. Ang sa kanila lang mabilisang pag-operate sa lugar na yan, kumita ng doble, triple or whatsoever, gagawin nila lahat. Tapos kapag i-raid na, i-abandon na nila yung lugar. Same sa nangyari dyan sa Pogo sa Bamban. Inabandon ng partner ni Mayor Alice Go. Si Swangzian ba yun? Ano yung pangalan nun? Diba? Ganun pala yung nila. Tapos malaman-laman natin, the next month, the next year, may ibang Pogo na naman. 'Di ba? Tapos yun na naman yung magiging kahina-hinala. Baka ang lahat ng nagpapatakbo diyan isang tao lang din. Baka halimbawa yung partner ni Mayor Alice Go, lumipat na naman din yun sa ibang Pogo din. 'Di ba? Kaya dapat talaga, Agree ba kayo doon? I-close na lahat ng Pogo para matapos na 'to? Grabe. chick sa Mayuga Compound. Taong 2023, inulat muli ng PNA na 7 na raang trabahador ang natulungan nang na-raid ang Pogo sa syudad ng Pasay. Tapos kamakailan lamang sa Bamban, Tarlac, halos 9 na ang inaresto dahil sa mga illegal na gawain. Malinaw Nako. na may mga bawal na operasyon na nagaganap, kaya ang kalaban ng mga Pogo compounds ay ang batas. 'Di ba? Ano ang pandepensa ng Cavite Pogo Hub laban sa raid? Ang sagot Yan. ay nasa malupit na layout nito o disenyo ng mismong Island Cove.
Tunay na pinag-isipang mabuti ng kumpanya. Kung pagmamasdan, iisa lamang ang pasukan nito at iisa lamang ang lalabasan dahil pinalilibutan ng tubig at mga konkretong pader. Ibig sabihin, Ito talaga, oh. Grabe na. So, ito ba yun, men? Or itong mga nasa ibabaw bandang, right side or left side? Ano ba yung, sige, right side niyo? Or ito ba? Itong maraming mga maliliit na puti. Kasi malapit talaga siya sa tubig, men. If ever talaga na base yan or fortress yan, tapos yan yung gagamitin ng Chinese, if ever, nako, medyo tayo dyan lugi tayo dyan kasi halimbawa ganyan, dito lang tayo sa harap papasok, mahirapan tayo kasi nandun sa likod sila baka doon sila sa likod papasok din, di ba? Nako, wag naman sana nilang gawin to sa tawag dyan, pandigma nila, di ba? Kasi related din to sa Chinese, di ba? Related ba? Correct me if I'm wrong. mahihirapang tumakas kung may biktima ng human trafficking. Walang magsusumbong kung may cybercrime. Ilang gwardiya ang Grabe. nasa entrance kung makakatawid ang biktima sa tulay. Kung makakatawid. Sa ilang kanto ng complex ay may mga nakataas na estasyon para bang watchtower para magmatcha sa Grabe. kapaligiran. Kung mayroong mang makalusot, madali itong mamataan. Grabe, protektado Well, ano lang naman yan Isa din sa, I think yan din yung isa sa basihan kung yung lugar ba ay may something kalokohan. Kasi wala waggas silang magdepensa din or waggas silang magmanman, maglagay ng security. Umulan na. Ewan ko kung papasok ba dito yan sa audio natin. Sana naman wag. Ang matalinong gwardiya sa gate ay pwedeng i-delay ang raid. Paano? Maaaring Yun. kumpirmahin muna ang Yan yung sinasabi ko sa inyo na maaari nilang i-delay yung raid. Yan yung sinasabi ko kanina, di ba? Na parang taktika nga siya. Same as nangyari dun sa Bamban. Umuulan man. Rinig bang audio? Saka ko lang malalaman kapag i-edit ko na to. Sana naman hindi. validity kung lehitimo ang search warrant. Habang naghihintay, naalarma na ang mga nasa loob. Pagpasok sa main Diba? gate, tatawid sa isang tulay na pwedeng harangan upang sila ay i-delay muli. Makapasok man Grabe. sa main complex, matataas na gusali ang sasalubong sa kanila at mga pasikot-sikot na daanan na kung hindi ka pamilyar sa lugar, ay magpapaikot-ikot ka lang kung hindi ka mawawala. Hindi labag Dapat siguro to kung sakaling i-raid to, helicopter agad ba? Tapos dyan sa mga rooftop itapon yung mga military. Parang gano'n na lang siguro. Pero wala Dapat matibay talaga yung ebidensya nila, na yung warrant nila or yung warrantless na ba? Pwede ba yon? Kasi kung idadaan pa ng warrant yan, yung mga raid, wala na. Dadaan ka pa dun sa ilalim. Or I mean sa main gate. Na yun nga, maaring dalawang balakid yung pagdadaanan mo. Matalino din yung pagkakagawa nila dito Minsan mapapaisip tayo ba, mas mabuti pa tong mga hunghing na to kasi sobrang talino nila sa paghihigpit. Pero sa atin, mahirapan tayo maghigpit kasi yung mga din natin dito, mga nasisilaw din sa pera. Do hindi ko nila lahat pero meron talaga na nasisilaw sa pera. 'Di ba? Grabe. Kawawang Pilipinas. sa batas na tumahimik ang mga gwardiya para tumagal ang paghahanap. Maraming mga puno sa loob ng compound, tila panangga sa helicopter sa itaas. Mahirap makita yung mga tatakas. Ang pakay ng mga kinauukulan ay ang masasamang gawain, katulad ng human trafficking. Siyempre, wala sa Yan. mga building sa harapan ang mga illegal na operasyon. Tama. Bago mahalughog ng raid ang mga nasa harapan, baka umabot ito ng ilang araw o minsan ilang linggo. Nakatakas Tama. na yung mga hinahanap dahil ang ilang opisina, bodega at dormitoryo ay nasa likuran. Katulad ng ilang pogo hubs na nasa kote, napag-alamang ang mga cybercrimes at scam ay nasa mga parang barak sa likod, wala sa harapan. Tapos, Grabe. makikita na yung mga gusali sa likod ay tila iisa ang disenyo, symmetric at kulay puti. Mautak na layout ito kung gusto mong linlangin ng otoridad. Ilang linggo aabutin bago mahalughog ang bawat isa dito. Grabe, no? Pero Grabe. Nakakakilabot din pala to, men. Grabe, no? Iba talaga kapag mapera talaga yung mga, mga sindikato or whatsoever. Minsan nagtataka ako, bakit, may nare-rescue sa mga pogo? 'Di ba? Dahil ba yan sa human trafficking?
Grabe. Kamakailan lang. Ay, hindi, parang kahapon. May na-rescue na naman na 37 Chinese national ba yun? Sa Pogo din. Grabe. Ang crown jewel talaga ng compound ay yung pinaka nasa likod, ang magagarang high-end na tirahan ng mga bilyonaryong kliyente at mga opisyal. ng kumpanya. Wow. Siyempre, nasa pinakalikuran. Pero ang tanong ay, paano sila Mahirap yan kapag ka bilyonaryos or mga bilyonaryo yung sumusuporta. Kasi dito sa Pilipinas, pera-pera lang naman eh. As long as may pera ka, kahit gaano ka-illegal yung gawain mo, pasok eh. Dito sa Pilipinas alam natin yan. Kasi yung mga drugs natin dito, wala. Harap-harapang doon nga niluluto sa loob ng bilangguan, di ba? Di ba? Wala talaga, men. Mahirap to, lalo na mga bilyonaryo yung kalaban. Tapos yung mga politiko din natin dito, do hindi ko nila lahat, pero may mga politiko din tayo na nagpapakontrol sa mga negosyante. Yan yung pangit yung mga politiko na kukontrol ng mga negosyante. Kasi kapag kaganyan, nagpapakontrol sila, matik. Yung mga illegal na mga negosyo or whatsoever, pasok talaga. Do hindi natin nila lahat kasi hindi naman natin alam yung mga yan kung sino talaga yung mga nagpoprotekta dyan. tatakas Pero sa meron. harapan ng entrance at exit? Pinag-isipan talaga ito ng mga inchik at walang makikitang helipad dahil malapit sa base ng militar. Madaling matunugan ang mga nasa ere. Wala rin mga Grabe. malalim na tunnels dahil medyo malambot ang lupa. Kung ganon, paano sila tatakas kung may raid? Pumunta tayo sa likuran. Doon makikita ang ilang exit point na nasa tubig mismo. Ilang maliit na daungan na halos kaduktong ng kanilang tinitiran. At mga speedboat na lang ang hihintayin. Grabe, no? Ano lang mapupulot dito? Sa Kawit, Cavite, masasaksihan ngayon ang kauna-unahang Pogo Fortress sa Pilipinas. Grabe. Mainit sa mata ng otoridad. Natuto na ang mga operators kung paano dedepensa ng compound laban sa mga raid. Bagong evolution sa disenyo at layout na talagang Nakakalungkot, men. Yan, dahil ginawa siyang fortress, so, siya? Consider siya na top of the tops sa mga Pogo dito sa Pilipinas. Grabe, Goodness. pinag-isipan ng mga inchik. Napapalibutan ng tubig at ng konkreto, puno ng gwardiya at mga watchtowers. Ganun pa man, kahit solido ang seguridad, hindi ba namang tibay ng isang pader sa bawat alog, lumalaki ang bitak nito. Grabe. Buksan mo ang iyong isip at hayaang So, yun lang naman. Again, from Pinoy Mystery Channel. So, yeah, like this video if you or na-amaze ka sa husay sa pagkagawa ng bidyong ito. Grabe. Pinoy Mystery Channel, ibang klase talaga kapag gumagawa ng video. Solid. Sobrang napaka-informative. Yan, agree ako. Sobrang fan talaga ako ni Pinoy Mystery Channel dati pa. Noon pa lang, yung mga giant pa lang ata yung niya, mga content niya. Grabe, men. So, kita nyo naman yun, di ba? Na yung mga pogong ito nga ay sobrang laking perwisyo, men Grabe, di ko ma-imagine. Kanina, parang nag-a-analyze lang ako ba na grabe kung ganyan na lang siya, isang entrance lang at exit. Sobrang pala, nasa labas ka pa lang yung mga gagawa ng raid kasi I think yung mga gumagawa ng raid sa atin dito nagdadala sila ng warrant. Hindi yung tipong raid na wala ng warrant ba? 'Di ba? So ngayon, kapag ka nag-ano sila, ay hindi marami pang filter or nafi-filter pa sila like, dito muna kayo sa building 1. Tapos yung building 1 na yan or yung malapit sa entrance, sobrang linis niyan, of course. Sino ba naman maglalagay ng mga kalokohan mismo sa harapan, di ba? Siyempre, dun yun sa likuran. Tapos, ang hahaba pa ng mga building, sobrang daming floors. Grabe, tapos ilang gusali pa yun. Tapos, nandun pa sa pinakalikuran. Dun din, mga bilyonaryo din. Yung samkay nagpo-protect dito. Pahirapan talaga. Tapos, ang isa sa nakakaano dito, nasa gilid sila ng dagat. Yun nga, I think related din to sa video nung napanood natin nung nakaraan na maaari daw siyang lagyan ng mga 20,000 to 30,000 Chinese. So isipin nyo na lang yan guys, kung sobrang tibay niyan,
Yung lugar na yan, sobrang hirap pasukin. Tapos if ever magkaroon ng Chinese invasion dito sa Pilipinas, tapos diyan magpapadala ng mga Chinese yung China or whatsoever, hindi mahihirapan na tayo ngayon napasukin sila kasi sobrang tibay nga ng pogong yan, di ba? Tapos ano naman yung gagamitin nilang strategy? Mangho-hostage sila ngayon ng mga Pilipino. Siyempre, kapag merong hostage na Pilipino, di na natin basta-bastang bubomba ng airstrike yan. Di ba? So, pahirapan talagang pagpasok. Grabe, no? Kaya, dahil nga sa mga, tawag dyan, mga balitang ganito, parang need talaga nating, maging mausisan, or magduda talaga sa mga pinapasok ng mga Chinese dito. Especially dun sa, di ba, na sobrang daming Chinese students nun, 3,000 to 4,000. 'Di ba? Halimbawa ganyan yung mga estudyante yun, bigla na lang or pagpalagay na lang natin na may mga spy doon, mga 2,000. Tapos biglang magbiyahe ron. Biglang magta-travel yun papunta dun sa Pogo sa Cavite. Though hindi naman natin sinasabi na yan nga yung mangyayari, pero what if, 'di ba? Ganun nga kasi nag-ooperate naman ng mga pogong yan, mga Chinese, di ba? Di ba? Grabe. Ang mas nakakatakot dito, kung yung mga pogong yan, mga pogo hub na yan, related lahat. Iisa lang yung nagpo-control from other country or from China. Yan yung isa sa pinaka nakakatakot. Grabe, Dapat siguro kung ano ba? No? Pwede ba yun? Magde-defend lang tayo na, malaki naman yung pinapasok na pera dyan dito sa lugar namin. So, papayagan namin. I think kapag tawag dyan, ma-booking sila or makitaan sila ng mga pagkakamali. For example, may na-raid na. May nakita na dyan na some kind human trafficking or mga illegal na gawain. Dapat permanently closed na siya, di ba? Kasi nung sinabi nung isang general dati na pupunta daw sila sa Pogo, i-raid nila. Tapos ngayon may dala silang papel. Sila pa yung hindi pinapapasok. Sasabihan pa sila na, hindi na kami yan nagpalit na kami ng pangalan na. Closed na yan. Iba na to. Ibang company na to. Parang ginaganon lang ba? Ginagawa nila kapag nare-raid yung Pogo nila, magko-close lang sila or siguro ibibenta nila sa ibang owner tapos yun, magbubukas ulit, Pogo pa rin. 'Di ba? Kaya yun. Kayo, for sure. Or ano yung komento nyo dito? Comment down below. Agree ba talaga kayo na i-close na lahat ng Pogo dito sa Pilipinas kahit na malaking kikitain sana or maitutulong sana dito sa lugar sa bansa natin? Comment down below kung agree kayo na ipa-close para lang sa national security natin, di ba? Or less stress, less sakit ng ulo. So hanggang dito lang naman muna guys. Again, Pinoy Mystery Channel, Filipinoizy. So yeah, like, comment, share, subscribe. Filipinoizy is out.